Grabe naman yun. Kailangan talaga hagingan ako. Yan na yung sako ko, 4. Balikan ko yan mamaya. Para yan sa any future projects. Let's go, go. Walang kain-kain. Pero nakatulong na yung 1 egg and few slices of lomo. Niluto ko yung kanina umaga. Lomo and sibuyas. Medyo gumaan na. Nilipat ko sa truck yung mga materyales na ano. Patay, wala pa pala akong ano, resibo. Di ba mas magaan pag walang dalang ano, bakal ano, materyales? O pala di pantay yung upo eh. Fairview 3 skill yun. Yan pamangking ko ah. Ano nga ba yun? Meron silang code eh, parang code creed eh. Fear no one, respect those who deserve respect, parang gano'n. Pero fear no one, parang gano'n. Yan ang code nila eh. Nakita ko sa t-shirt. Ba't nagtatraffic dito? Ano tawag dito? Living? Ano ba to?
Hindi ako umapak dito sa ano na to eh. Tayo. Bilis din magpatakbo ng truck ko ah. CBR 8910. Bilis din magpatakbo. Good job. Ikaw na mabilis. Kailangan mauna ako para makapag-resibo. Wala pa pala akong resibo. Ano ba, di ko nakita yung motor na yan. Grabe tulin na na. Saan siya? Ang problema pag masyado akong matulin sa populated na lugar. Buti na rin di ako pumihit pa kaliwa. Pero yun nga yung simula nung no rise. Kailan lang ako nag no rise? Kagabi lang. O mula kagabi di ako nag rise. May workout ako na nakakayanan ko na hindi ko kaya dati. Yung sasabit ka tapos leg raise. At yung paa mo lagpas dun sa ulo. Mas maraming ganun, mga 10, 12 ganyan. Dati hirap na hirap ako. Kaya rin pero hindi kasi parang mas dumali ba ngayon. Ang rice kasi glucose daw. Nagiging sugar daw yan, kakatumbas ng sugar. Kapag ganon, nag-aano yun, di ba? Nag-jump from sugar high to sugar low. Grabe yung tulin nyo. Buti na lang yung box ko, sakay ko sa truck. Ang hirap i-manyobra pag ganun. Bigat. Ano ba laman nun? Mga bakal yun. Mga tornilyo, ganun. Bigat nga naman yan.
Ay na, pag pang-aabot ka na kami ron, nakaka-trauma yung ginawa niya. Hindi naman trauma, delikado yung ginawa niya. Masyado matulad. At ako, nagmamadali din naman ako Hindi ako nagtutuloy ng ganun. Kalaban mo dun yung mga biglang desisyon ng tao tulad nun ako. Kakakita ko lang ng truck ko. Syempre, medyo sinabayan ko yung truck. Pinabasa ko pa yung plate number, ganyan. Tapos siya humahagibis from the side. Kung sumandal ako ng pakaliwa ng konti, pang-abot na kami nun. May kalalagyan kaming dalawa. Kami nagpang-abot. Yung matulinan natin, mga ganon-ganon, katuwaan lang yun, kung siseryosohin. Masyadong didibdibin. May pustahan nga na milyon-milyon di ba? Pag talo, pag panalo. Pa kayang ano lang. Tapos ganito pa, populated. Pansin ko kapag tulad kanina, bagong workout ako, medyo umiikot pa yung dugo ko. Ang liksi ko magpatakbo, hindi mabilis, ang liksi ko magpatakbo. Ganun. So that just proves my theory na actually hindi na siya theory. Yung law of speed. Meaning yung skill mo, physical conditioning mo, ganyan, yung motor noon. Kasi iba yung under ko kapag bagong workout, yung medyo umiikot pa yung dugo mo. Ang motor naman parang extension ng katawan mo yan and utak Susunod lang yan kung ano yung utos mo Hirap tumingin sa relo, 1:30. Miss Universe. Di lang malaki ang puso ko Sanalan, hindi ko kasama si teacher. Sa gym, makakita ka ng mga gaganda ng katawan ng babae. Maganda rin, makinis kaya. May bata, merong may edad na mukhang bata. Na babae Minsan may kasamang jowa, minsan siya lang mag-isa. Nasasabihin, sir, tapos ka na. Yeah. Sige, ikaw na. Tagal ka na rito? Oh! Hindi ako nang gaganon Kasi si teacher ayaw mag-gym Sabi ko mag-gym din siya para hindi lumalaki na problema yung tiyan niya daw, lumalaki na, tsaka tumataba na daw. Ang hihinaya siya sa 2K a month. Magandaan kasi sa 2K a month, maobliga mo sarili mo pag nanghinayang ka sa bayad mo. Actually, hindi lang yan monthly. Kontrata yan sa akin yearly yan sa akin.
So pag tumawid yung isang taon at hindi mo pina-stop, another taon na naman, ganun. December yung kontrata ko natapos. So pangalawang, pag nag-December ngayon, pangalawang taon ko na yan. Laking tulong yun sa akin dahil syempre ganyan, exercise, workout, ganyan, charge cellphone. Nung pumunta ang Pampanga nakabike, doon ako nakapagligo, ganyan. Side B lang. Wala yata akong pamalit na nakabike lang ako eh. Maligo, charge cellphone, ganyan. Wala ko pa nga umiglip sana eh, kaya lang ang ingay ng mga janitor sa pintuan ng CR. So, doon ako iidlip sana sa CR eh. Wala, labas ako. Paglabas ko, doon naman sa parang yoga room. May nagbo-boxing naman doon sa punching bag. Sabi ko, patay, wala. Mag-energy drink na lang kasi 24 hours na akong gising. Wala matulugan. Sabay pag uwi ko, saka ko lang napag-isip, aba, malapit lang ako sa Angeles. Dapat pala naghanap na lang ako doon ng motel, ano. Maidlip man lang kahit 3 oras. Hindi ko naisip yun eh. Siyempre yung titipid. Tapos uwi ako. Pag uwi ko, ilang oras ako. Umalis ako ng alas 2 ng hapon. Friday. Dumating ako doon alas 11. Tapos from 11, nag-gym ako magdamag. Tambay lang ako sa gym, ganyan. Kung ano pinaggagawa ko para lang wag makakatulog kasi wala akong matulugan din. Umaga na, alas 7, tinapos ko yung mga business ano ko doon. Umuwi ako alas 3 ng hapon. Nung alas 3 ng hapon, nakarating ako sa bahay. Nakarating sa bahay. Gabi na rin, alas 12 na rin. So, ilang oras ako walang tulog. 24 hours mahigit. Isa't kalahating araw. Diba? Isa't kalahating araw. Na nagbabike, na nag-exert ng gano'n. Pupunta ako rin para hanapin yung pinagkakautangan ko para bayaran ko. Isipin mo yun. Pag nakita ka bakit ka nagtatago? Ito, bayad ko. Di siya nagpakita. Saan nakakita? Kabaligtaran, Kasi may atraso sa akin. Ang atraso niya, may delivery kami, hindi niya tinupad. Nasira ako sa customer. Ganon. Nag-offer siya ng ibang material. Hollow block siya, nag-offer siya ng ibang materials, buhangin. Tapos ito nga yung driver, ito ngayon, truck ko na to ngayon, driver siya noon. Ngayon iba na yung amo niya. Pero yung driver siya noon, sabi ko, asan na si ganito? Sabi niya, sir, wala eh, ganyan. Sabi ko, sa kanya ko i-diretso yung bayad, pupuntahan ko. Pinuntahan ko, nakabike. Nagtanong-tanong ako rin, tapos ang pinagtatanungan ko doon, pinoprotektahan siya, binigyan ako ng bogus na address. Sabi ko, may address bang ganito? Wala. Pagdating ko doon, sabi ko, lang niya. Sabi ko, bahala kayo. Uwi na lang. Naghanap na lang ang ibang supplier doon. Sabi ko, na hindi ko rin naman pakinabangan. Mga kinausap ko rin, hindi rin natuloy mga na usapan. Kaya yun, bahala ka, ayaw mo, ako magbabayad, ayaw mo daw. Mas minabuti pa niya. Sa bagay, iba yung naperwisyo, may ari ng truck. Sa bagay, hindi naman kanya yung pera, kaya okay lang sa kanya magtago. Kaya lang, nalugi yung may ari ng truck. Yung may-ari ng truck, yun yung nakaharap ko. Sabi ko, nasaan na si Sabi ko, gusto ko siya makita. Gusto ko siya yung humarap sa akin, sa kanya ako magbabayad kasi siya naman kausap ko. May-ari ng truck, yun nga, mali yung address na binigay. Parang kaibigan niya, pare siya ng pare. Eto si pare, ganyan. Pinoprotektahan niya yung kaibigan niya. Ano ba? Parang ang dating ba, hinahunting ko siya. Hindi ko naman siya hinahunting na sasaktan. Hinahunting ko lang siya para bayaran at magkaharap kami. Bakit niya dinelay yung hollow blocks ko at na-cancel na tuloy, na nasira ako sa customer. Pinagpalit niya yun dun sa halaga ng pera ng pati yung kumpare niya na may-ari ng truck,
na pagbabayaran ko dapat. Pero gusto ko humarap siya, hindi na rin nag-push. Parang kasi siya pwede, hindi ako yung may-ari ng truck, ako yung bayaran mo. So, ba't ito, kung gagawin man niya yun syempre sasabihin ko, ba't kita babayaran? Madali-dali magsabi, ikaw may-ari ng truck eh. Hindi naman ikaw kausap ko eh, di ba? Pwede kong ganunin. Pero hindi siya nang ganon. Pero alam ko na siya yung may-ari ng truck kasi sabi ng driver. Kaya for the longest time yung pera na yun, hindi ko ginagalaw yun. Kung nga lang ba't naubos eh. Pero hindi ko ginalaw yun ng tagal ng panahon. Teka, ito na tayo. Ito yung pamerienda sa guardia. Sama sa negosyo yan. Ano ba namang patay nawawala? Babay na muna. Baka makita nyo, inaabot ako ng pera. Bye.